So ayan guys, masaganang ani natin ngayon ng mga magsasaka. Ayan. So bali nakahanda to guys para ibilad, patuyuin. Ayan. Kasi bagong ani siya guys. Yan ang masaganang ani ng mga magsasaka ngayon guys. So thank you for watching guys. Salamat. Hello guys, welcome to my channel, Noel Mix Vlog. So, good morning po sa ating lahat guys. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon guys sa bukid, sa taniman ng palay. Kasi it's time to harvest na naman dito sa Barangay Paitan, Panoy Poy, San Carlos City, Pangasinan. Guys, dito rin yung yung maisan dati na aking i-video last 4 months na. Yan, nag-upload ako ng harvest time ng mais. Dito rin yan guys. So, tapos na yung mais noon, kaya pali naman ang sinunod nila. And so, ayan guys, ngayon naman ay time for harvest na ang mga palay dito ngayon. So, golden brown ang kulay ng palay, kaya it's ready to harvest. Talaga namang nakakatuwang pagmasdan yung mga ganitong tanawin guys. Kasi parang nakakabusog ng mata. Dahil makikita mo at ramdam mo na ang anihin mo ngayon ay sagana kung may tanim ka. Yan nga lang guys, kung may tanim tayo, ayan, may anihin tayo. So nakakatawang pagmasdan kasi ayan guys, oh, magandang ani ng mga magsasaka ngayon guys dito sa ating palayan. Ito to guys, yung dating maisan noong mga nakaraang buwan. So tinaniman naman ng palay para pangkain naman. So ayan guys, maganda yung mga palay nila ngayon. Yan, may laki yung butil niya. So hindi pa siya nakahandang anihin guys, mga ilang araw pa, kasi may part pa na maberde pa ang dahon. Kailangan ganito sila lahat bago anihin. Nag-yellowish na yung dahon nila. Parang sa mais din guys, kapag maberde pa ang dahon ng mga mais, hindi pa pwedeng anihin yun. Hindi pa magulang ang laman, hindi pa ma-orange na naman ang mais. Kailangan madilaw na ang dahon ng mais bago anihin. Ganun din ang palay guys, kailangan na nilaw na siya, nag-golden brown yung mga dahon, yung mga bunga niya. Then yung mga dahon niya naninilaw na, kaya pwede nang anihin yung ganon. Ito naman guys, ang problema dito, meron pang halong maberde pa. Ayun, hindi pa pwedeng anihin sabay-sabay ito. So malamang hihintayin yung mga nahuhuli na yon, yung kulay verde pa. Samantalang ito pwede nang anihin. Depende guys, may-ari kung pwede nilang ipauna na anihin itong may mga golden brown na kulay na ng palay. Then ipahuli na lang nila yung may kulay verde pa. So ayan guys, maluwang ang anihan dito. Kung gano'ng kaluwang yung maisan dati guys nung pinuntahan natin last 4 months, eto naman ngayon guys, puro palay naman lang makikita natin ngayon ito sa ating pinuntahan dati. So maluwang yan guys, hanggang dun sa dulo. Yan. So harvest time guys, panahon ng ngayon, anihan. Ito ang magsasaka. Tayo naman guys ay ayan, pinapakita ko lang sa inyo guys na bountiful ang ani ngayon ng mga magsasaka. Sagana ang ani ngayon dahil walang ganong bagyong dumaan, walang ganong ulan na dumaan. Tama lang guys ang panahon na dumaan dito sa amin sa Pangasinan, kaya ang ani ay sagana ngayon. Yun nga lang, isang beses lang ang anihan ng palay dito sa Pangasinan. Di tulad sa amin sa Mindoro, 2 times a year. Taniman ng December, anihan ng April and March. Then taniman ng June and July, anihan ng September and October. 2 crops sa loob ng isang taon doon sa amin sa Mindoro. Guys, sa kabila, dito sa kabilang kalsada naman guys, tapos na ang anihan. Naani na nila guys, kasi naunang itanim to. Kasi pag nauna kang magtanim mga 2 weeks before magtanim naman yung iba, nauna na rin silang mag-ani. So ayan guys, itong part ito naani na to. Ayan, so tuwan-tuwa yung mga magsasaka ngayon dahil ang ani nila ay maganda.
Yan, mga nauna na, natikman na nila yung kanilang ani. Ayan, masarap kasi yung bagong aning palay guys eh. Malinamnam, manamis-namis kasi sariwa, bagong ani siya. So masarap talaga may sariling lupa guys, kasi pag nataniman mo yan, tapos nagpapala pa ni Lord yung mga halaman mo, yung mga tanim mo, ay saganang ani ang abutin mo. Kaya sa lahat ng mga kakilala natin dyan, sa ating kasamahan, sa ating mga team, yan, mag-invest kayo ng lupa guys. Ipon-ipon tayo, mag-invest tayo ng lupa sa mga bukid. Ayan, kasi sa bukid guys, mura ang mga lupa dyan. Pwede kayo mag-invest ng lupa, pataniman nyo ng palay, tapos mais, munggo, sibuyas, bawang. Ayan guys, ang produkto ng Pangasinan sa tubigan. Pagkatapos kasi ng palay, mais, then pwede rin ng munggo guys. Pamalit kapag tapos ng anihan ng palay, palisalitan nyo lang yan guys, salitan. Depende kung anong gusto mo. Kapag panahon ng mais, pwede ka magtanim ng iba naman ng munggo naman kung ayaw mo ng mais. Kaya invest tayo guys hanggat may pera tayo. Kung sa karamtaman lang naman ang sahod, eh okay lang. Kapag maluwag-luwag na lang, saka kayo mag-invest guys. Kasi iba na yung nag-i-invest ng lupa. Kasi lumalaki ang halaga ng lupa. Tumataas, nagiging ginto ang halaga. Kahit sa mga bukid guys, nagmamahal na ng presyo ng mga bukirin, ng mga lupa sa bukid. Huwag mo lang pawawala ng tanim na palay lagi. Mananagana ka sa ani. Ayan guys. Gusto ko lang i-share sa inyo talaga to guys, kasi natutuwa lang ako dahil naalala ko nung kabataan namin ng kuya ko na nakikiani pa kami sa hanggang sa ibang barangay para may makain lang, kasi wala kami sariling lupa na may tanim na palay. May lupa kami, tinatayo lang ng bahay, pero sa taniman ng palay guys wala, kaya nakikiani lang kami. Kaya natutuwa ako na nakikita ko yung ganito na pag harvest time na, naalala ko yung mga nakaraan namin. Tulad nito guys, ayan yung mga batang yan, ganyan kami noon guys. Tumutulong kami sa magulang namin sa pag-iipon ng palay. Kasi noon guys, wala pang makina, puro mano-mano ang paggapas, mano-mano ang pag-iik, then saka mo siya ipapatreser, then patutuyuin mo, tapos ipapagiling. So ganyan ang trabaho namin guys nung mga bata pa kami. Nasa bukid kami, laking bukid kami guys dati. May mga pagkakataon pa nga guys na kapag tapos ng anihan ang pag-iik ng palay, naumulot kami guys ng mga tira-tirang piraso ng palay na naiiwan dyan sa pilapil o sa loob ng pilapil. Tulad ng mga ganyan guys, maraming naiiwan dyan. So sinisimot namin yon, kinukuha namin kahit pa isa-isa o dalawa, iniipon namin sa isang sako. Then pag uwi namin sa bahay guys, halos mahigit kalating sako na ang laman. So gigiikin namin yun ng paa, kasi mano-mano noon guys, wala pang ganong treser. Ginigiik ng paa yun guys, so kaya hinahampas sa sa kahoy yung palay para matanggal sa katawan niya, sa hibla. So nainimot kami dyan ng mga palay na tira-tira guys, pandagdag na rin sa aming makakain. At saka isa pa guys, ang ginagamit ng pansaka sa amin, hindi pa makina, puro kalabaw ang gamit sa amin guys sa Mindoro. Pero dito sa Pangasinan guys, ay gumagamit dito, baka ang ginagamit nila na pansaka, yung mga walang pambayad sa makina. At ito namang katawan ng palay guys, yung pinagtanggalan ng palay, ay malaking pakinabang pa rin dahil ginagawa nilang pagkain ng kambing at mga baka nila. Napakalaking bagay guys na makaipon sila ng mga ganitong pinag-iikan ng palay. Iniipon nila yan guys dito sa Pangasinan na yan, tulad ng mga ginagawa ng mga bata para sa kanilang mga alagang kambing at baka. Malaking tipid na, kasi ang kambing at baka guys, pinapakain din yan ng mga feeds. Pero kapag meron ka nito guys, nakakatipid na, kasi gustong gusto nila yan, lalo na kapag medyo sariwa pa yung mga dahon niya, yung katawan niya. Pero kahit natuyo na yan guys, gustong gusto pa rin nila yung nagkukulay brown na kulay ng dahon ng
palay. Gusto ko ng mga baka yan guys, pati ng kambing. Kaya yan guys, so tingnan nyo naman ang mga baka. Pagkatapos mag-ani, lagi silang busog sa katawan ng palay, kasi talagang yan ang pagkain nila dito kapag anihan na. So yan guys, masaganang ani natin ngayon ng mga magsasaka. Yan. So bali nakahanda to guys para ibilad, patuyuin. Yan, kasi bagong ani siya guys. Yan ang masaganang ani ng mga magsasaka ngayon guys. At ito namang pilapil na ito guys na nauna ng anihin. Nakahanda nito guys na panibagong araro. Naghihintay nila ng tag-ulan guys para sa susunod na tag-mais naman. So ang susunod na lang crops dito guys ay mais, dahil patapos na ang panahon ng palay. Ayun guys, oh, ang sarap ng kain ng mga baka dito kasi ang dami natirang mga hibla ng palay, yung katawan ba. Gusto yung kainin yan guys, wanto sawa talaga sila. Kaya yung mga baka dito guys, panahon ng anihan ng palay, sagana sila sa kakainin. Kapag tapos na ang anihan din ng mais, yung mga dahon ng mais guys, kahit na medyo sariwa o tuyo na, pagkain din ng baka yan guys, yung mga dahon ng mais. So sagana sila sa pagkain dito. At in the next few days, ito naman guys ang isusunod nilang anihin. So gagamitin na lang nila nito ng harvester para mas mabilis, kasi napakaluwang guys ng anihin. Harvester ang kailangan dito. Hindi na uso dito guys ang mano-mano, hindi tulad nung 5 years ago, talagang mano-mano pang ginagawa dito. Pero ngayon harvester na. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa aking pagbisita sa palayan. At nakita nyo naman na kung gaano kasagana ang ani ng mga magsasaka ngayon dito sa aming lugar. Maraming salamat guys sa inyong suporta, sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood ng aking mga vlogs. Thank you guys for watching, and God bless you all guys. See you in my next video. Bye bye.